Praise the Lord. God bless you po, ating beloved preacher, Brother Ronald. Minamahal tayo po natin tumayo at samahan po ninyo akong manalangin. Pagpalain ng Diyos, hallelujah, ang kanyang dakilat, banal na salita. Let us pray. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, venerable Pastor, Lord. Anoint thy words, there is Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, and lahat ng demonyong hadlang sa aming pagkinikas now, right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak, hallelujah, ang ating ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give the full honor and respect to our dearly beloved, venerable pastor, beloved evangelist Wildy Stradal Meda, the ancient prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po sa lahat ng mga katuwang sa gawain ng Diyos, beloved co-preachers, beloved co-workers, ating beloved mga minamahal choirs, beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal na mga bisita. Kung meron po mga minamahal ay magandang hapon po sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na patuloy, mainit at masigasig po, minamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon, ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Minamahal ay sumagana po sa buhay ng bawat isa sa atin, minamahal. At salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po'y payapat ligtas nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayong magbigay papuri at magluwalhati sa dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal around the globe, sa ating pong mga kababayan sa buong Luzon, Visayas, buong Mindanao na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng Diyos, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumaatin pong lahat, mga minamahal, maging sa mga kapatid natin in abroad, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal sa mga kapatidan po natin ng mga OFW, mga minamahal na patuloy po na mga minamahal masigasig na sumusuporta at tumutulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang kabutihan ng mahal na Panginoon ay magpakailan-kailan pa man. Amen? Hindi po ito nauubos, hindi po ito matatapos, mga minamahal. At sa mga tao at mga anak ng Diyos na tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang puso natin at ang isip natin ay payapa, mga minamahal na nagtitiwala na kailanman hindi tayo pababayaan at kailanman hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bingit ng panganib, sa bingit ng kapahamakan, sa gitna ng disgrasya, sa gitna ng mga sakuna, anumang mga trahedya, mga minamahal, salot sa ibabaw ng lupa ang dumating, mga minamahal, nagtitiwala tayo ng Panginoon ay tapat sa kaniyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya tayo po ay panatag na naglilingkod, minamahal, sabi pa nga ng banal na Biblia, mababagabag ang buong lupa, mababalisa ang maraming mga tao, ngunit ikaw ako, anak ng ating mahal na Panginoon, ay payapang magtitiwala, mga minamahal, sa katapatan ng ating buhay ni Diyos. At tayo po, minamahal ko, idadako na po sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, minamahal, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalatigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. And let's talk about the topic, the fruit of our labor. The fruit of our labor, ang bunga ng ating pong mga pagpapagal, mga minamahal. Ito po'y
hindi masasayang. Amen? Our labor are not in vain in the Lord. Hindi po masasayang ang ating pong mga pagpapagal na ginagawa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang taon na iyong binilang sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, ano man ang ginawa mo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi po yan lilimutin, mga minamahal, at gagawing walang pakinabang ng ating mahal na Panginoon. Bagkus, yan po, mga minamahal, ay recorded ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron pong tinatawag na Book of Works. Yan po yung mga aklat ng mga gawa. At sa lahat ng ating mga ginawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay nakalathala. Amen. It is recorded. Kaya mga minamahal, habang patuloy tayong gumagawa, hindi tayo naghihimagod sa paggawa, mga minamahal, the more, mga minamahal, na nagkakaroon po ng assurance ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dahil unang-una, hindi po tayo gumagawa para sa tao. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y gumagawa para sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya wala po tayong rason na panghinaan ng loob, wala po tayong dahilan para manlupaypay sa paggawa, sa gawain ng Diyos, wala po tayong dahilan para manlumo, wala po tayong dahilan para huminto, wala po tayong dahilan para mapagod sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, hindi po natin kayang tumbasan ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Wala tayong dahilan para huminto, wala tayong dahilan para mapagod sa paggawa sa kalooban ng Panginoon. As long na may buhay tayo, as long na may lakas tayo, as long na may hininga tayo, as long, mga minamahal, na kaya nating magpuri, kaya nating umawit, kaya nating tumalima sa kalooban ng Panginoon, gagawin ito natin, mga minamahal, dahil alam natin ito ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. The fruit of our labor, mga minamahal, ang bunga ng ating mga pagpapagal. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito ng ating pinag-aaralan, we are all responsible in our action. Lahat po tayo ay, mga minamahal, may pananagutan sa bawat nating mga gawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Every action that we made, mga minamahal, tayo po ay responsible. Kaya nararapat bilang isang Kristiyano, mga minamahal, ating pong bantayan ang ating mga paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, kung ito ba'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos o hindi. Sabi ng Bible from the book of Ezekiel, chapter 8 and verse 19 up to verse 20, basahin po natin ang unang talata na ating pag-aaralan, mga minamahal. Isulat po natin ito sa ating mga papel upang sa ating pag-uwi sa ating mga sariling tahanan ay pwede po nating maribisa ang ating pinag-aaralan. Praise the Lord. Amen. From the book of Ezekiel, chapter 18, verse 19 to verse 20. He say ye, why, that not the Son bear the iniquity of the Father, when the Son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 19 hanggang 20. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama, pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid, at nag-iingat ng lahat ng aking palatuntunan at isinagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi nagdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang mga anak ng kasamaan magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran na matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the Son shall not bear the iniquity of the Father, neither the Father not bear the iniquity of the Son. Ang sabi rito, mga minamahal, the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be
upon him. So sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, dahil meron pong setas na nauna rito, mga minamahal, na inaakusahan ng bansa ng Israel ang ating mahal na Panginoon na kahit kasalanan ng ama, ang anak ang mananagot. Amen. Yun ang kanilang paniniwala. Ang amang nagkasala, ang anak ang mananagot. Ang anak ang nagkasala, ang ama ang mananagot, mga minamahal. Sapagkat ayon po sa kanilang paniniwala na ang ama ang kumain ng maasim, mga minamahal na prutas, ang anak ang naasiman. Ang ama ang kumain ng mapait na pagkain, ang anak ang napaitan. Pero ito po ay pinaunawa sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Because our loving God, mga minamahal, is a righteous God. Amen? Palaging, mga minamahal, may reason. Our God is reasonable, ang ating mahal na Panginoon in all His action. Lahat ng ginagawa ng ating mahal na Panginoon, siya po ay may dahilan. Palaging may rason ang ating mahal na Panginoon. Sa kanilang paniniwala, mga minamahal, na ang pagkakasala ng ama ay ang anak ang mananagot. Ang pagkakasala ng anak, mga minamahal, ay ama ang mananagot. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia, the son shall not bear the iniquity of the father, neither the father shall not bear the iniquity of the son. Ibig sabihin ng Biblia, kung ang amang nagkasala, ang amang mananagot sa kanyang kasalanan because we are all responsible in our action. Kung ang tatay ang nagkasala, ang tatay ang mananagot sa kanyang pagkakasala, hindi ang anak. Amen? Kung ang anak ang nagkasala, hindi ang tatay ang mananagot. Kaya ang sabi rito, the son shall not bear the iniquity of the father, neither the father shall not bear the iniquity of the son. Kung sino ang nagkasala, siya ang mananagot, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Sabi rito, the righteousness of the righteous shall be upon him. Yung katwiran ng taong matuwid, mga minamahal, ay sa kanya. Ibig sabihin, siya ang aani ng katwiran na kanyang ginawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Siya po ang tatamasa ng gantimpala. Amen. Kapag ikaw ang gumawa, ikaw ang magtapat, ikaw ang sumunod, ikaw ang tumalima, ikaw ang aani sa lahat ng iyong pinagpagalan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw din ang nagkasala, hindi ako ang aani. Kung ako ang nagkasala, hindi kayo ang aani. Ako ang aani, sapagkat sabi ng Biblia, kung ano ang itinanim mo, ang siyang iyong aanihin. Kaya po, mga minamahal, magkaroon po tayo ng awareness regarding sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang ating paglilingkod ay kahalintulad ng ating pagtatanim. Amen? Kung magtatanim tayo ng mangga, hindi po ito mamumunga ng abukado. Kung magtanim tayo ng abukado, hindi po ito mamumunga ng santol. Kung tayo po'y nagtanim ng abukado, mamumunga po ito ng abukado at magtanim tayo ng santol, ay mamumunga po ito ng santol. Kahalintulad sa ating paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging aware po tayo, mga minamahal, sa pagtanim, sa paggawa, sa kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat in a right season, in a right time, anuman ang ating itinanim sa itinakdang panahon, ito po'y ating aanihin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Meron pong tinatawag na harvest season. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, na may mag-ingat tayo sa ating mga itinatanim. Tiyakin natin ang ating itinatanim, kinalulugdan ng Diyos. Tiyakin natin ang ating mga itinatanim sa paggawa sa ating mahal na Panginoon ay maging kapuri-puri, maging kaaya-aya, maging banal, maging sakdal, maging katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung tayo po ay magtanim ng mga bagay na hindi kaaya-aya, magtanim tayo ng mga bagay na hindi kapuri-puri, magtanim tayo ng mga bagay na hindi po katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo din po ang aani ng ating mga itinanim. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya nang sabi po rito sa Tagalog version, gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid at nag-iingat siya sa lahat
ng aking mga palutuntunan at isinasagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, naglingkod siya ng tapat. Amen? Gumanap siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nagbata siya sa maraming mga pagsubok. Iningatan niya ang kanyang patutuo. Iningatan niya yung kanyang paglilingkod na hindi po ito mawasak ng kaaway sapagkat yun po ang numero unong plano ng kaaway. Sirain ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sirain ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, John chapter 10 verse 10, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Siya po'y pumunta rito sa lupa hindi para magdala ng pagpapala, kundi ang pagparito ng kaaway sa lupa, to kill, to steal, and to destroy. Siya po'y papatay, siya po'y magnanakaw, at siya po ay pupuksa. Hindi po siya gagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa atin na mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ayaw ng kaaway na tayo po'y makapasok ng langit. Ang mahal na Panginoon lang ang gusto na makapasok tayo ng langit. Ang mahal na Panginoon lang ang nagnanais na tayo po'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Dahil gusto ng mahal na Panginoon, tayo po, ikaw, tayong lahat ay makasama ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, magpakailan-kailan paman. Gustong iparanas ng Diyos kung ano ang buhay doon sa langit. Sabi ng Biblia, doon sa langit mararanasan mo yung kapayapaan na kailanman ay hindi na maagaw sa ating mga kamay. Amen? Dito sa lupa, nalulungkot tayo. Napipighati tayo sa maraming mga problema. Pero kapag nasa langit na tayo, mararanasan natin doon ang kapayapaan na kailanman ay hindi na po maaagaw sa ating mga kamay. The righteousness of the righteous shall be upon him. Amen? Siyang aani, siyang tatanggap sa kanyang paglakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Siya ang tatanggap, mga minamahal ko, ng biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Ano po ang sinabi, mga minamahal, sa verse 20? Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng kanyang ama o magdaranas man ng kasamaan ng anak. Sa katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama, minamahal, ay sasa kanya. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, salvation is a must. Everybody shout, praise the Lord. Wala na pong hihigit pa para sa atin ng mga naglilingkod. Wala na pong hihigit pa, mga minamahal, sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Salvation is more than treasure. Amen? Higit pa ang kaligtasan sa kayamanan. Tama po ba? Dahil ang kayamanan hindi magdala sa atin sa langit. Hindi makapagbigay ng katiyakan para makapasok tayo sa buhay na walang hanggang. Salvation is more than fame. Salvation is more than gold. Salvation is more than treasure. Salvation, mga minamahal, is more than any kinds of success that men's desire. Yun po ang kaligtasan na ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Higit pa sa ginto, higit pa sa kayamanan, higit pa sa anumang ambisyon na ninanais ng tao, ang kaligtasan na ilinaan ng mahal na Panginoon para sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kaya ang turo ng mahal na Panginoon, yakapin mo ng mahigpit ang kaligtasan na ibinigay sa iyo at huwag mong hayaan na maagaw ito ninuman sa iyong mga kamay. Amen. Amen. Yakapin mo ng mahigpit ang kaligtasan na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil kapag mamiss mo ang kaligtasan, hindi ka maligtas. Pagtunog ng huling tunog ng trumpeta at sa huling kisap mata ng mata, sabi ng banal na Biblia, at ikaw ay maiwan, mga minamahal. Amen. Ikaw ay maiwan, wala ka ng pagkakataon na makasumpong ng kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng iba, Brad, magpapugot na lang ako ng ulo para ako'y maligtas. Mga minamahal, only 1% na lang ang nasa atin. Mga minamahal, kapag hintayin pa natin yung pugot ulo. Kagaya ng ipinapangaral natin dito, halimbawa lang, ako si Satanas, hindi ko nahayaan pa ng 1% na nasa iyo
ay mga minamahal, makasumpong ka pa ng langit at buhay na walang hanggan. At all cost, gagawin ko para hindi ka na mapunta ng langit. Imagine, 99% ang kay Satanas, 1% na lang ang sasayo. Sa tingin mo, sa tingin mga minamahal nating lahat, papayag pa ba ang kaaway na dahil lamang sa 1% ay makapunta ka pa ng langit? Kaya gagawin niya ang lahat, mga minamahal, maniwala kayo at sa hindi, gagawin ng kaaway upang hindi natin masumpungan ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya salvation is a must. Wala na pong hihigit pa sa kayamanan. That is the reason why our beloved Jesus Christ, He offered His life in the cross of Calvary. He died in the cross of Calvary para sa iyo, para sa akin. Dahil para sa Kanya, importante ang kaligtasan mo. Importante ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya iniwanan niya ang langit, iniwanan niya ang Kanyang trono sa langit at bumaba dito sa lupa, nag-anyo katulad ng isang anyong alipin, ibinigay ang Kanyang buhay at siya'y namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, minamahal, dahil gustong ipaunawa ng Panginoon sa iyo, sa ating lahat, kung gaano kahalaga ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Tapos ikaw, mga minamahal, hindi mo bibigyan ng pagpapahalaga ang kaligtasan na binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, ito'y pagsisisihan mo. Dahil kapag ikaw ay maiwan sa araw ng pagdagit, araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, mas mainam pa na hindi ka na ipinanganak. Kaysa ikaw ay, mga minamahal, nakakilala sa mahal na Panginoon, narinig mo ang Kanyang banal na ebanghelyo, ngunit hindi mo ito pinahalagahan ng buong puso, pagsisisihan mo ito, mga minamahal, sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon. From the book of Philippians chapter 2 verse 12, ano po ang sinabi ng Biblia? Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. From the book of Philippians chapter 2 verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen. We are always responsible in our action. Ang ama ang kumain ng mapait, normal na ang ama ang mapapaitan, hindi ang anak. Ang anak ang kumain ng maasim, normal na ang anak ang maasiman, hindi po ang ama. Amen? So yung punto por punto na aming pong ipinapaunawa sa inyo, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, maapektuhan, amen, everybody shall praise the Lord, sa pagkakasala ng ama, ang kanyang anak, sapagkat ang ama ang mananagot sa kanyang pagkakasala, hindi po ang anak. Hindi po maapektuhan ang ama, mga minamahal kong anak ang nagkasala, sapagkat ang anak ang mananagot, mga minamahal, sa kaniyang pagkakasala. Ang ibig sabihin, napakahalaga na maunawaan natin ang kaligtasan ay individual. Amen? Sabi pa nga ng ating naririnig, kapag isa sa mga mananampalataya ay maglingkod sa mahal na Panginoon, ang buong sambahayan ay maliligtas. Yun po ang paniniwala ng iba. Isa ka lang na maglilingkod, buong sambahayan mo ay maliligtas. Mga minamahal, yung kaligtasan na minimension sa talatang yan, hindi po ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga minamahal, maaring dahil po sa ating pagtatapat, sa paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, maliligtas ang ating mga mahal sa buhay sa mga panganib, maliligtas ang ating mga mahal sa buhay sa mga kapahamakan, maaring maliligtas sila sa mga problema na kanilang kinakaharap, sa mga sakuna na kanilang kinakaharap. Pero regarding about salvation of our soul, mga minamahal, hindi po yan ang minimension ng
banal na Biblia. Amen? Isipin po ninyo, ako lang ang maglilingkod ng may katapatan, buo kong sambahayan ay maliligtas, hindi sila gagawa, hindi nila ipapamuhay ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, magpapasasa sila sa paggawa ng kasalanan habang ako'y tapat na naglilingkod, at pagdating ng araw ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako ang nagpagal, ako ang nagtiis, ako ang nagbata, ako ang naglingkod ng may katapatan, samantalang sila'y nagpasasa sa kasalanan, pagdating ng kaligtasan, huwag nating sabihin na sila'y maliligtas kahit ako lang ang nagpagal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ako lang ang nagpagal, ako lang ang nagsakripisyo, ipinamuhay ko ng buong puso ang kalooban ng Panginoon, lumakad ako ng may kabanalan, nagtapat ako sa pagbibigay, mga minamahal, dumadalo ko palagi sa gawain ng mahal na Panginoon, samantalang aking mga mahal sa buhay, ako'y kinukutya, pinipersecute ako, hindi sila naglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag nating sabihin na pagdating ng araw ng kaligtasan, sila ay makasumpong ng kaligtasan at mapunta ng langit. Ang ibig sabihin ng banal na Biblia, sila'y maliligtas, mga minamahal, sa mga pagsubok. Maaari dahil sa iyong pagtatapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil kasama po yun sa iyong prayer, kasama po yun sa iyong pananalangin, dumadalo ka palagi, tapat kang nagbibigay, tinatalima mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sa magitan ng iyong pagtatapat, mahipo ang puso ng mahal na Panginoon, at ang panalangin mo para sa kaligtasan ng iyong mahal sa buhay ay bigyan ng katuparan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung ikaw ang naglilingkod at sila'y hindi naglilingkod, ikaw ay nagtatapat, sila'y hindi nagtatapat, ikaw ay namumuhay ng may kabanalan, hangad mo ang langit at buhay na walang hanggang, samantalang sila'y nagpapasasa sa paggawa ng kasalanan, napaka-imposible na sila'y maligtas dahil ikaw ang naglilingkod. Maliban kung sila'y lalapit, mga minamahal, at sasama sa iyo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, tanggapin nilang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, malaki po, amen, yung chances para sila'y makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit po? Ang kaligtasan ay individual. Hindi mo maliligtas ang iyong anak. Ikaw asawa ka, hindi mo maliligtas ang iyong misis. Ikaw misis ka, hindi mo maliligtas ang iyong mister. Ikaw nanay at tatay, hindi mo maliligtas ang iyong mga anak. Ikaw nanak, hindi mo maliligtas ang iyong mga magulang. Bakit po? Ang kaligtasan ay individual. Kailangan ikaw ang gumawa. Ikaw ang magsumikap para pagdating ng mahal na Panginoon, matiyak mo ang langit at buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Why do we need to work our own salvation? Because salvation is a must. Kagaya ng sinabi ko, it is more than gold, more than fame, more than treasure. It is more than any desires, any success that man's desire. Yun po, mga minamahal ko, ang kaligtasan. Wala na pong higit pang mahalaga sa kaligtasan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. It is more than anything. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, work out your own salvation with fear and with trembling. May takot. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That is godly fear. Ang nais ng Panginoon na manatili sa puso at isip natin yung banal na takot sa paglilingkod, yung takot kang malayo sa presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Merong ganong uri ng Kristiyano na takot mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung ganong uri ng pakiramdam ng isang mananampalataya na takot mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, para sa akin, isang pinakamaganda at pinakamainam na pakiramdam ng isang mananampalataya na siya'y takot mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ang puso mo ay punong-puno ng takot na hindi ka mawalay sa presensya ng mahal na Panginoon, iingatan mo ang sarili mo na hindi ka magkasala. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon dahil alam mo na kasalanan ay magiging sandata ng kaaway upang ilayo ka sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. The most, mga minamahal, scenario as a Christian, in Christian living,
Yung tayo po'y mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po mainam na sitwasyon yun bilang mananampalataya. Imagine si King David, mga minamahal. He was a great king of Israel. Halos lahat ay nasa kanya na. Damit, magagarang damit nasa kanya. Masasarap na mga inumin nasa kanya na. Mga minamahal, masaganang pagkain nasa kanya na. Lahat ng garbo, lahat ng pangailangan, halos lahat ay nasa kanya na. Pero alam po ninyo, mga minamahal, yung moment na dumating kay King David and nag-grave yung Holy Spirit, na wala sa puso niya ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya hinanap ang ginto, hindi niya hinanap ang kayamanan, hindi niya hinanap ang mga material na mga bagay. Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Sabi ni King David, mga minamahal, bigyan mo ako ng malinis na puso, Panginoon. Mabuting puso, mahal na Panginoon. Yung pattern ng prayer ni King David at dapat maging pattern din ng ating mga prayer. Dahil sa panahong yun, mga minamahal, hinahanap ni King David ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Halos lahat ay nasa kanya na. Pero hindi siya satisfied na wala sa puso niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya siya'y nag-pray. Sabi niya, create in me a clean heart, O God. Bigyan mo ako ng malinis na puso. Amen. Yung pusong walang galit, yun ang pusong malinis. Yung pusong walang puot. Yung puso na walang igit. Yung puso na walang paghinanakit. Yung pusong walang pagtatanim ng galit. That is a clean heart. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Bigyan mo ako ng bagong espiritu, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung espiritong tumatalima sa iyong kalooban. Yung espiritu na nanggaling sa iyo na siyang maghahari sa aking puso. Amen? Sabi niya, Lord, cast me not away from thy presence. Huwag mo kong ilayo sa iyong presensya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag mawala ang presensya ng Panginoon, maniwala kayo, hindi ka magiging peaceful. Pag walang presensya ng Diyos, hindi ka magiging masaya. Kahit tumira ka pa, mga minamahal, sa pastoral house. Kahit araw-araw ka pang magpuri. Pag wala dyan ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi ka magiging masaya sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung prayer ni King David, Lord, cast me not away from thy presence. Huwag mo kong ilayo, Panginoon, sa iyong presensya. Bakit po? As a Christian, very essential po, very needed po para sa atin na tayo po ipagharian palagi ng Espiritu ng Panginoon. Napakasarap umawit. Napakasarap umawit kapag ramdam mo palagi ang presensya ng Panginoon. Napakasarap magpuri. Napakasarap dumalo. Napakasarap awitan ng Diyos. Napakasarap paglingkuran. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, kapag nararamdaman mo yung kanyang presensya. Amen. Yung kaluluwa natin, palaging naglulonging po yan, mga minamahal, ng presensya ng mahal na Panginoon. Because our soul are satisfied kapag naandyan ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kontento tayo. Wala na tayong hinahanap pang iba. Amen. Kontento tayo, maramdaman lang natin ang presensya ng Panginoon. Kahit barya-barya lang ang ating kinikita, kahit maliliit lang ang ating blessing, kahit yung pagpapalang dumarating sa atin ay tamang-tama lang. Kontento tayo, basta't nararamdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng mga Kristiyanong iniiwan ng Jesus Miracle Crusade. Yung ibang mga kapwa natin mananampalataya, lumilipat sa ibang sekta, lumilipat sa ibang denominasyon, pero bumabalik din. Bumabalik din. Bakit po, mga minamahal, hindi nila maramdaman doon ang presensya ng mahal na Panginoon. Minsan tinatanong namin, sis, salamat sa mahal na Panginoon, kayo po'y bumalik. Sabi niya, Brad, nandito kami dahil dito namin naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ipanalangin natin yung panalangin ni King David. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence. Ipanalangin yun, Lord, wag mo kaming ilayo sa iyong presensya. Ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming pagkakamali, ano man ang aming mga kahinaan, patawad mahal ang Panginoon. Kung minsan napagbibigyan namin ang aming kahinaan, patawad mahal ang Panginoon. Kung minsan napagtatagumpayan kami ng pita ng aming mga laman, wag mo kaming hayaang mawalay sa iyong presensya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, work out your own salvation without negative emotion. Amen? Without any negative emotion. Sapagkat hindi tayo gaganahan sa paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon if our heart are full of negative emotion. Ang emosyon ay galing sa Diyos. Yung mga positive emotion, yan ay galing sa Panginoon. Pero yung mga negative emotion na nasa puso at isip natin, hindi po yan galing sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga negative emotion, ang sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling, not with negative emotion. Ang turo ng Biblia, paglingkuran natin ng Panginoon ng mayroong takot at panginig. Huwag na huwag tayong mga minamahal maglilingkod at ang ating mga puso ay punong-puno ng mga negatibong emosyon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo makakapag-sustain sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo makapagpapatuloy sa paggawa. Hindi tayo gagawa ng may kagalakan, may kasayahan sa ating mga puso, mga minamahal. If our heart are full of negative emotion, hindi tayo makakagawa. Gagawa man tayo, pero mga minamahal, wala tayong gana. Amen? Kapag ang puso mo'y punong-puno ng negative emotion, oo, gagawa ka, mga minamahal, pero mga minamahal, hindi buong puso, hindi buong isip, hindi buong lakas, hindi buong kaluluwa. Bakit? Dahil ang puso mo ay punong-puno ng mga negatibong emosyon. Ang sabi nito, work out your own salvation without negative emotion. Why? It is dangerous. Ikakapahamak natin. Minamahal, maraming mga Kristiyanong nagbabackslide, tumatalikod, iniiwanan ang kanilang pananampalataya, although na nakita na nila kung paano ang Panginoon nagpagaling sa ministeryong ito. Nakita na nila kung paano ang Panginoon kumikilos, nagbabago ng buhay ng tao, nag-iingat, mga minamahal, pero nagagawa pa rin nilang tumalikod. Bakit? Ang puso nila ay punong-puno ng mga negatibong emosyon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Nawawala po yung kanilang passion sa paglilingkod sa Panginoon. Nawawala po yung kanilang gana. Maging yung kanilang intimacy ay pinapatay, mga minamahal, dahil po sa mga negative emotion na nasa kanilang mga puso. Ang sabi rito, mga minamahal, there are two kinds of emotion. Ang una ay positive emotion. Ito po ang emosyon na galing sa Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. It is godly emotion na nais ng Panginoon, mga minamahal, manahan sa puso at manahan sa isip natin. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y panahanan ng mga negatibong emosyon. Ang gusto ng Panginoon ay manahan sa puso natin ang mga positibong emosyon. Ang sabi rito, mga minamahal, being cheerful and grateful, that is, mga minamahal, positive emotion. Yung word na being cheerful, yung Kristiyanong masayahin. Amen? Kristiyanong masayahin. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, yung good medicine, mga minamahal, is a cheerful heart. Amen? Cheerful heart. That is the good medicine. Magandang gamot. Ano man ang sakit mo, sakit sa kaluluwa, sakit sa iyong physical na katawan, mga minamahal, siyempre kapag cheerful ka, hindi ka basta-basta na-stress. That is positive emotion. Yung being cheerful, being grateful. Marunong kang magpasalamat kahit alanganin ang sitwasyon mo, kahit kulang ng budget, kahit kulang ng pera, kahit kulang ng blessing, kahit kulang ng pagkain, kahit ang damit mo ay hindi maayos, mga minamahal, punong-puno ka ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung word na cheerful, mga minamahal, ay masayahin. Masayahin ka na, marunong ka pang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kasi yung pagiging grateful, pagiging mapasalamatin, mga minamahal, ay napakahalagang virtue as a believer. Yung gratefulness, yung pagiging grateful, mga minamahal, marunong kang magpasalamat kahit po ano ang sitwasyon mo,
sa buhay mo, marunong ka pa rin magpasalamat. Amen? Dahil not all the time, maayos ang ating buhay. Not all the time, sagana. Not all the time, punong-puno ng pagpapala. Not all the time, walang problema. Not all the time, walang sakit. Not all the time, maayos ang sitwasyon ng ating mga buhay. Darating po ang pagkakataon. Amen? Na nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng kawalan, nagkakaroon ng kahirapan, mga minamahal pagsubok, kaliwat kanan. Pero ang sabi ng Biblia, ang nais ng mahal na Panginoon ay magkaroon tayo ng grateful heart. Amen? Yung puso natin ay mapuno ng grateful emotion. That is godly emotion. Yung cheerful emotion, that is godly emotion. Yung ating pong mga minamahal, a grateful emotion, that is godly emotion. Yan po'y emosyon na galing sa ating mahal na Panginoon. Ayon ng Diyos na reklamo tayo ng reklamo. Amen? Hindi tayo magiging masaya. Kapag ang Kristiyano'y napakaraming reklamo, punong-puno ng reklamo, magiging miserable ang kanyang buhay. Kaya kung gusto mo na maging miserable ang buhay mo, magreklamo ka ng magreklamo. Amen? Ireklamo mo asawa mo, ireklamo mo mga anak mo, ireklamo mo yung hanap buhay mo, ireklamo mo trabaho mo, ireklamo mo kapitbahay mo, ireklamo mo mga minamahal lahat. Kapag puro ka reklamo, hindi ka magiging masaya. Pag puro ka complain, kapag puro ka reklamo, hindi magiging peaceful ang buhay mo. Kapag puro ka reklamo, mga minamahal, magiging miserable ang takbo ng buhay mo. Pero pag marunong kang magpasalamat palagi, ano man ang sitwasyon, Lord, salamat sa aking asawa. Kahit isa lang ang akin, 10 na yung kanya. Amen? Puro kanya, hindi ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Lord, salamat pa rin sa asawa ko. Salamat sa mga anak ko. Kahit minsan matitigas ang ulo, ayaw sumunod. Salamat pa rin. Di ba? Kapag palagi kang nagpapasalamat, anuman ang problema at solusyon o suliranin na iyong kinakaharap, pero ang puso mo ay punong-puno ng pagpapasalamat. That is godly emotion. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You feel happiness in love in your heart. That is godly emotion. Emosyon na galing sa Panginoon. Nararamdaman mo yung kagalakan. Mga minamahal, nararamdaman mo yung pag-ibig. Unang-una sa mahal na Panginoon, pag-ibig sa iyong kapwa. That is godly emotion. Mga minamahal, you are inspired and passionate serving the Lord. That is godly emotion. Amen? Yung inspired ka, dalawa lang yan eh. Kapag hindi inspired, expired. Everybody shout, praise the Lord. Saan ka doon? Inspired ka o expired ka? Ha? Saan ka? Siyempre, doon tayo sa inspired. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag expired na, amen, hindi ka makapagbigay luwalhati sa ating mahal na Panginoon. So yung godly emotion, positive emotion, once you are inspired, mga minamahal, and passionate, serving the Lord, kapag ikaw ay mga minamahal, inspired sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan po ninyo ang preacher. Ang preacher, kapag mag-preach at hindi siya inspired, para lamang siyang latang tumataginting na tumutunog. Walang laman. Amen? Nakarinig na tayo ng ganyang preacher. Parang parot na salita ng salita dito dahil walang anointing, hindi inspired sa kanyang pangangaral. Walang anointing. Amen? Ang sarap tulugan. Kahit nga yung anointed preacher, yung iba natutulog pa. Ilalong-lalo yung preacher na hindi inspired sa pangangaral. Ganun po yun. Once the preacher ka, and you are inspired preaching the gospel, amen, i-anoint ka ng mahal na Panginoon. You are passionate preaching the gospel. I-anoint ka ng mahal na Panginoon dahil ginagawa mo yun. Your heart are full of inspiration, mga minamahal, sa goodness ng mahal na Panginoon na ginawa sa buhay mo, kaya't magiging inspired ka sa pangangaral. Tutugtog ka, hindi ka inspired. Anong nangyayari? Amen? Kakanta ka, hindi ka inspired. Dadalo ka sa gawain, hindi ka inspired sa gawain, sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ano man ang part natin sa gawain once na hindi tayo inspired and passionate serving the Lord. Mga minamahal, oo, nandito tayo sa church, pero yung intimacy natin sa Panginoon ay napakalayo. Amen? You are totally present, but mentally absent. Amen? If you are totally present and mentally absent, maniwala kayo, matatapos na lang ang gawain, pero hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Oo, nandito ka,
Amen? Pero ang isip mo, ang puso mo ay wala dito. Hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Dahil ang kailangan ng Panginoon, hindi lang ang presensya mo, ang kailangan ng Diyos, ang puso mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung narito ka, dapat nandito rin ang puso mo. Kung nandito ka, dapat inspired ka. You are passionate worshiping the Lord. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. Hindi ka ba nalulungkot? Dadalo ka sa gawain ng Panginoon pero hindi mo maramdaman ang kanyang presensya. Samantalang ang iba grabe ng tulo ng luha. Yung iba grabe ng puspos. Samantalang ikaw, mga minamahal, para kang poste ng Meralco na halos walang nararamdaman. Yung iba ilang beses nang, ilang ulit nang napuspos. Ilang ulit nang umiyak. Ilang ulit nang naramdaman ang presensya ng Panginoon, samantalang ikaw, matatapos na lang ang gawain. Hindi ka man natatakot, mga minamahal, sa status mo spiritually? Kapag ganyan ang pakiramdam mo, kapatid, paano kung ngayon dumating ang mahal na Panginoon at hindi mo pa nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Gaano kalaki ang assurance mo para mapunta ng langit? Everybody shout, praise the Lord. So ang gusto ng Panginoon, maging inspired tayo palagi sa paglilingkod. Pinagtatrabaho po yan. Yung inspiration sa puso natin, hindi yan kusang dumarating. Inaasam yan. Iniiyak yan. Idinadalangin niya na, Lord, gawin mong palaging inspired ang puso namin. Sumamba sa'yo. Gawin mo kaming passionate, Panginoon, sa paglilingkod sa'yo. Iniiyak po yan sa ating mahal na Panginoon. That is godly emotion. Amen? Positive emotion. Yung mga negative emotion na ayaw ng Diyos. Yung puso natin mapuno ng galit, full of anger and hatred. Ayaw ng mahal na Panginoon. That is, mga minamahal, evil emotion. Hindi po yan godly na emotion. That is negative emotion. Yung puso natin mapuno ng galit, mapuno ng puot. Mga minamahal, mapuno tayo ng takot, ng hiya. Amen. Mapuno ang puso natin ng nagiging kapag ang puso natin ay puno ng mga negative emotion, nagiging sensitibo tayo. Amen? Para tayong makahiya, yung, anong English ng makahiya? Touch me not. Amen? Na yung makahiya, dahil sensitibong tanim, konting sagi lang, tumitikom agad yung kanyang dahon. Amen? Balat sibuyas, that is sensitive heart. That is, mga minamahal, negative emotion. Yung tayo po'y nagiging sensitibo na, konting tama lang, konting turo lang, konting tuwid lang, konting paalala lang, konting saway lang, mga minamahal, nagagalit agad tayo, na-offend agad tayo, nagiging sensitive na tayo, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganoong emosyon. Everybody shout, praise the Lord. Dapat ang Kristiyano, bukas ang puso at isip natin sa pagtanggap ng pagtuturo at pagsaway at pagdidisiplina dahil ang layunin ng mga ngaral ay upang ituro tayo sa tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nangangaral kami dito, mga minamahal, hindi namin iniisip ang mga material at financial na mga bagay. Nangangaral kami dito dahil iniibig namin kayo. Mahal namin kayo. Hindi kami magtitiis sa pagpapagamit sa loob ng pastoral house kung hindi kami umiibig unang-una sa mahal na Panginoon at hindi kami umiibig sa inyong kaligtasan. Lalabas na lang kami, uuwi kami ng aming mga bahay, magtatrabaho kami, maghahanap buhay kami, ngunit sa puso at isip namin, iniibig namin ang Panginoon at umiibig kami sa inyong sariling kaligtasan. Kaya nga si Apostol Pedro, tinanong ng mahal na Panginoon, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Pangalawang pagkakataon, Peter, do you love me? Yes Lord, I love you. Feed my sheep, feed my flock. Amen? Pangatlong pagkakataon, sabi ng Panginoon, Peter, do you really love me? Yes, Lord, I love you. You know my heart. I love you so much, Lord. Feed my sheep, feed my flock. Pakainin mo ang aking tupa. Sabi ng mahal na Panginoon, dahil ang patunay na iniibig ni Apostol Pedro ang mahal na Panginoon. Kapag inaalagaan niya ng may kagalakan ang mga tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong isang tao, mga minamahal, na karpintero. He was so passionate, dedicated siya sa kanyang trabaho bilang karpintero. Yung kanyang amo, tuwan-tuwa, mga minamahal, dahil nakita ng kanyang amo, yung kanyang dedication sa pagtatrabaho. Once you are dedicated, ano man ang ginagawa mo,
Amen. Nagiging maayos ang trabaho mo kapag dedicated ka. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yun ang nakita ng kanyang amo. Alam po ninyo, mga minamahal, 40 years, 40 long years. Siya po'y nagtrabaho sa kanyang boss. Yung kanyang boss ay tuwang-tuwa sa kanya dahil lahat ng pinapatrabaho sa kanya ay nagiging maayos. Bakit? Siya po'y dedicated, mga minamahal. Inspired siya palagi sa pagtatrabaho. Kaya lahat ng kanyang trabaho, mga minamahal, ay binibless ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Isang araw lumapit siya sa kanyang boss. Ang sabi niya, boss, nagtrabaho ko sa iyo ng halos 40 taon. Binata pa ako, Lord. Binata pa ako, boss. Nagtatrabaho na ako sa iyo. Dito na ako nag-asawa. Dito na ako nagkaanak. Dito na ako nagkapamilya. Dito na ako nagkaapo. Ang mga anak ko'y nakapag-asawa at nakapag-anak na rin. Nandito pa rin ako sa iyo, boss. Kaya payagan mo ko na yung natitirang taon ng buhay ko ay igugol ko sa pag-asikaso ng aking pamilya dahil matanda na po siya. 40 years siyang nagtrabaho sa kanyang amo. Matanda na po siya. Sabi ng kanyang amo, hindi kita pipigilan. Sapat na ang serbisyo na ginawa mo sa akin. Sapat na ang tulong ang ginawa mo para sa ating kumpanya dahil sila may kumpanya. Mga minamahal, maya-maya dumukot yung kanyang amo. Amen. Pagdukot ng kanyang amo, nagbigay sa kanya ng pera, $50. Amen. Pagtanggap niya ng $50, yung $50, kung i-compute natin yan, mga minamahal, nag-search po ko kanina, yung value ng dollar, mga minamahal, kapag i-convert natin sa Philippine money, ay 58 pesos. $1 equivalent for 58 pesos. Ang ibinigay sa kanya ay $50. So times 58, everybody shout praise the Lord. All in all is 2,900. Amen. Pagtanggap niya ng $50, tiningin ng maigi yung kanyang $50, binaliktad niya. Talagang $50 lang. Amen? Tapos tiningnan niya yung kanyang boss. Nag-isip sa kaagad, grabe naman itong boss ko. 40 years yung aking serbisyo. Yung aking retirement fee, 2,900 lang. Amen? Ikaw, matutuwa ka? Excuse me po. Matutuwa ka? 40 years ka nang nagtrabaho, tapos yung ibibigay sa yung retirement fee ng iyong amo is 2,900 lang? Natural, hindi ka matutuwa. Amen? Anong klase kang amo? Anong klase kang boss? Halos ako ang nagpayaman sa iyo for almost 40 years na, 40 long years na nagtrabaho ko sa iyo. Tapos ngayon, magre-retiro na ako, ang ibibigay mo lang sa akin is 2,900? So nagrereklamo siya. Nagmamaktul siya, nagagalit siya sa kanyang boss, naghalo-halo yung mga negative emotion sa puso niya, mga minamahal. Amen. Hindi na siya ginanahan magtrabaho. Yun po ang epekto kapag tayo po ay nakukonsume. Tayo po ay nakakanker ng mga negative emotion. Nawawala yung gana natin sa paggawa. Amen. Hindi na siya ginanahang paggawa, mga minamahal. Hindi na siya naging inspired sa kanyang paggawa, sa kanyang boss. Alam ninyo, mga minamahal, sabi ng kanyang boss, kung papayag ka, may isang bagay sana akong hihilingin sa iyo. Bago ka umalis at iwanan ang iyong trabaho, gumawa ka muna ng bahay dyan sa lupa na yan. Hindi siya makatanggi dahil malaki rin ang utang na loob niya sa kanyang boss. Sabi niya, pagkatapos mong gawin ang bahay na yan, pwede ka nang magretiro, pwede ka nang umuwi sa inyong bahay. Ang ginawa niya, sinimulan niyang trabahuin ang bahay na iyo doon sa lupa na itinuro ng kanyang boss. Mula sa pundasyon, hindi niya na inayos. Bakit po? His heart are full of negative emotion.
Hindi na siya ginaganahan paggawa. Hindi na inayos ang paggawa ng pundasyon dahil nagagalit siya sa kanyang amo for almost 40 long years na siya po ay nagtrabaho at nagserbisyo. Ang retirement fee na binigay sa kanya ay 2,900. Yun ang palaging nakatanim sa kanyang isip. Yun ang palaging nakatanim sa kanyang puso. Nagdadamdam, ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamaktol, punong-puno ng paghinanakit, punong-puno mga minamahal ko ng galit. Habang tumatagal, nagagalit na siya sa kanyang boss. Hindi niya inayos yung paggawa ng kanyang nung bahay na yon. Mga minamahal, yung pundasyon, hindi niya inayos. Amen? Amen. Substandard yung kanyang ginamit na materyales. Kabilya, dapat sana ay 12 mm, 8 mm lang yung kanyang ginamit. Everybody shout, praise the Lord. Yung buhol sana ay 1, 2, 3. Amen? Ginawa niyang 1, 5, 6. Natural, matabang. Amen. Dahil nagagalit siya. Ang iniisip niya, sa ganong paraan ay makakaganti siya sa kanyang amo, sa kanyang boss, na i-substandard niya yung materials na kanyang gagamitin doon sa bahay na pinapagawa sa kanya. Amen? Iniisip-isip niya, paglindol nito, bagsak ang bahay na to. Amen? Dahil substandard yung materials na kanyang ginamit. Bubong, kahoy, simento, substandard lahat. Amen? Natapos ang bahay, sa madalit sabi, kailangan nating madaliin na po dahil baka abutin tayo ng alas 5. Amen? Sa madalit sabi, natapos ang bahay. Sabi niya, sir, tapos na po ang bahay. Tuwang-tuwa yung kanyang amo dahil hindi niya alam, not knowing na substandard yung material sa kanyang ginamit. Ang akala ng amo ay napakaganda dahil pintorado na, maganda tingnan. Amen? Pero yung loob, yung materials, yung pundasyon, weak yung kanyang foundation. Dahil substandard po. Amen. Tuwang-tuwa yung kanyang amo. Amen. Everybody shout praise the Lord. Nung matapos na po silang mag-usap, may ibinigay na envelope yung kanyang amo sa kanya. Amen. Umuwi siya ng bahay, hindi niya pinansin yung kanyang envelope na yon. Nakatulog siya, kumain siya. Naalala niya yung envelope? Tiningnan niya yung envelope. Yung lupa na tinatayuan ng bahay na yon. Entitled po, mga minamahal ko sa kanya. At yung bahay na kanyang itinayo, para pala yun sa kanya. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Umiyak siya. Umiyak siya sa kanyang sarili. Bakit po? Dahil yung bahay na substandard na kanyang ginawa, para pala yun sa kanya. Para pala yun sa asawa niya. Para pala yun sa mga anak niya, sa kanyang mga apo, mga minamahal. Sabi niya sa kanyang sarili, kung inayos ko lang sana ang paggawa, sana titira ako sa matibay na bahay. Pero, ang problema, gumawa siya na siya po'y nakukonsume. Nakakangker po siya ng negative emotion. Bilang manggagawa, ayaw ko gumawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Ng puso ko ay mapuno ng mga negative emotion. Hindi ako makakapag-preach ng maayos. Hindi ako makapagpupuri ng maayos. Hindi ako makakagawa sa gawain ng Panginoon. Kapag hayaan ko lang na yung mga negative emotion sa puso ko ang mag-consume sa akin. Kagaya sa kanya, hindi siya nakagawa ng maayos. Yung kanyang ginawang bahay, mga minamahal ay palpak. Yung kanyang ginawang bahay, mga minamahal ay weak yung kanyang foundation. Bakit gumawa siya, mga minamahal ko? Mga minamahal, ang kanyang puso ay punong-puno ng mga negative emotion. Ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Bilang manunugtog, huwag kayong tutugtog na mayroong negatibong emosyon sa inyong puso. Bilang mangangaral, huwag kayong mangangaral. Huwag tayong mangaral na puno ang ating puso ng mga negatibong emosyon. Amen. Choir member ka, soloist ka, anumang part mo sa gawain, ordinaryo ka lang na kapatiran. Huwag kang dadalo, huwag kang pupunta sa gawain kung ang puso mo ay punong-puno ng negatibong emosyon. God knows our heart. Nababasa ng mahal na Panginoon. Gumawa tayo dahil umiibig tayo sa Panginoon. Gumawa tayo dahil inspired tayo sa ating paggawa. Gumawa tayo dahil mabuti ang Diyos. Mabait ang Diyos. Napagpalang mahal ng Panginoon. Ang Diyos ay tapat. Karapat dapat paglingkuran ng mahal ng Panginoon ng buong puso. Sa oras nito, minamahal, ating purihin at awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. I-cast out natin, Lord, linisin mo yung puso ko, mahal ng Panginoon.
Kunin mo, Lord, yung mga negatibong emosyon sa puso ko. Sabihin mo, mahal ng Panginoon, ayaw kong gumawa sa iyong ubasan. Ng aking puso ay punong-puno ng mga negatibong emosyon. Kunin mo ang mga duming ito sa aking puso, mahal ng Panginoon. Kunin mo ang mga negatibong emosyon sa aking puso, mahal ng Panginoon. Gustong kong gumawa dahil umiibig ako sa iyo. Sabihin mo, mahal ng Panginoon, gusto kong mag-aral. Dahil dito mo ako tinawag, dito mo ako ilinagay. Ito ang aking tungkulin na dapat gampanan. Dahil kapag gumawa tayo na may mga negatibong emosyon sa puso natin, in the end, tayo din ang mapapahamak, minamahal. Tayo din ang mapapariwara. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Ipanalangin natin sa Panginoon na, Lord, make my heart pure. Gawin mo ang aking puso na dalisay, walang kapintasan, mahal ng Panginoon. Alisin mo ang mga negatibong emosyon sa puso. Na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo, na walang alinlangan. Isang pusong tumitibok, iba-iba'y panalang. Ang buhay papatuloy sa'yo lamang. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Nakain mo sa puso ko ang pusong dalisay, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Gusto kong gumawa sa iyong ubasan. Gusto kong gumawa sa iyong gawain na taglay ang puso na malinis at kaya-aya sa iyong manalaran. Sabay-sabay tayo kumawit sa mahal ng Panginoon. Worship the name of Jesus. Hallelujah. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, upang ika'y pangalan. Ang mundo pagpupuri sa'yo, ako'y pagpupuri sa'yo lamang, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Isang puso na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, upang ika'y pangalan. Ang tungkol pagpupuri sa'yo. Hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Isang puso sa mahal, na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang puso tinitibok, ang ika'y pangalan. Ang tungkol pagpupuri sa'yo. Isang pusong kapal, na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, na ika'y pangalan.
Hallelujah. 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 Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ikaw narinig. At ako'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Isang pusong laman na sa'yo nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang ilan. Isang puso'y tinitibok na ika'y pangalan. Ang ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ako'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Minamahal, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sa oras nito, tayo po'y sama-samang manalangin. Mga minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y lumuhod at sama-sama po tayong manalangin sa mahal na Panginoon na linisin ang mahal na Panginoon ng ating mga puso, mga minamahal. Sabi pa nga nung isang karpentero, sabi niya, sana inayos ko yung aking pagtrabaho, sana inayos ko yung aking paggawa. But repentance comes at last. Wala pong pagsisisi na nahuhuli. Kaya wag na wag po tayong gagawa sa ubasan, sa gawain ng Panginoon, ng ating puso. Mga minamahal ay makonsume, makanker po ito, mga minamahal ko ng emosyon, negatibong emosyon sa ating mga puso. Hindi po tayo makakagawa ng maayos sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong mapagpalang mga salita na aming narinig sa oras nito. Dalangin namin, Panginoon, na kasangkapanin mo ang mga salitang ito na aming napakinggan upang lalo po kaming maging mainit, lalo po kaming maging maningas, gumawa ng may pag-ibig sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na magmawalay sa iyong presensya. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon, hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Patnubayan mo kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng kahirapan, mahal na Panginoon. Makapagpatuloy pa rin kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating upang matiyak namin ang langit at buhay na walang hanggang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. As a point of contact, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte po ng ating katang may karamdaman. Saway natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng Jesus. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahabagan kaawaan mo kami sa oras nito. Iunat mo po ang mapagpalang kamay, ipatong mo po ito sa aming mga ulo sa paunang panalangin ng malapastor. Anumang karamdaman ay gumaling, problema ay malutas sa pangalan ng Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, began sickness, be healed, infirmities cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, tayo po lahat tumayo. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love to the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Tuloy-tuloy na po tayo.